Dating ko sa baryo, ramdam ko agad yung kakaibang katahimikan. Halos walang ibang tao sa kalsada. Konti lang ang ilaw mula sa ilang lampara sa tabi ng bahay. Parang mas malamig kahit hindi umuulan at ang hangin mabigat, parang may humihila sa iyo. Bawat hakbang ko sa makipot na daan, naririnig ko lang ang yabag ng sapatos ko sa bato at paminsan-minsan ang huni ng kuliglig sa dilim. Pero kahit ganoon, parang may nakatingin sa iyo sa bawat kanto. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Paglapit ko sa bahay ni Mang Isko, nakita ko agad yung lamay. Maliit lang ang bahay, parang hindi nabago sa loob ng maraming taon. Sa gitna may kabaong. Nakapalibot ang mga kandila. Mahina lang ang apoy na parang takot ding lumakas. 5 matanda ang nagbabantay sa paligid. Nakatayo, nakatingin sa kabaong, tahimik lang. Wala ring nag-uusap, wala ring umiiyak, wala ring nagkakwentuhan. Parang may hinihintay sila, parang may inaasahan, pero hindi ko maintindihan. Basta ramdam ko may mali dun sa lugar kung saan nakaburol si Mang Isko. Pumasok ako sa loob. Pinipilit ngumiti sa isa sa kanila. "Magandang gabi po," sabi ko. Tumingin lang sila at bumalik sa posisyon. Tahimik lang. Wala siyang sinabi. Lumapit ako sa kabaong ni Mang Isko. Maayos naman siya, nakapikit, pero natatakot lang ako sa kamay niya na nakapatong sa dibdib. Napansin ko may kakaiba, parang hindi siya nakahiga ng payapa. Ang kandila sa tabi niya kahit walang hangin, unti-unting gumagalaw na parabang hinihipan. Ayaw lang mamatay. Sa bandang gilid, sa labas ng pinto, parang bumubuo ng mga anino sa dingding. Anino na parang sumusulyap sa akin. Tumambad sa akin ang katahimikan ng bahay. Wala kang maririnig na boses. Kahit yung 5 nagbabantay, hindi ka makakakuha ng sagot mula sa kanila. Parang nakikipaglaro sila sa katahimikan. Umupo ako sa gilid ng kabaong. Sinubukang huminga ng malalim, pero hindi normal ang hangin. Kahit hindi umaandar ang bentilador o sarado ang pinto at bintana, parang may humahaplos sa likod mo. Malamig, mabilis, at bigla na lang nawawala. Habang nakatingin ako sa kabaong, biglang naalala ko si Papa. Ang huling gabi niya, bago siya namatay, ganito rin. Parang may katahimikan sa paligid. Parang may nakikinig sa bawat galaw mo. Kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik lagi yung pakiramdam na may mali sa lugar na yon. Tumingin ako sa mga nagbabantay. Napansin ko walang ngiti, walang luha, walang galaw gaya ng ibang may lamay. Parang hindi sila tao, parang bahagi sila ng gabi. Parang nakahanda silang makita ang hindi ko pa nakikita. May napansin ako sa kanto ng bahay. Maliit na anino ang dumaan sa gilid ng bintana. Hindi ko matukoy kung tao ba talaga. Pero ramdam ko, tumigil ang puso ko saglit. Parang may humigop sa hangin sa paligid. Habang naglalakad ako papalapit sa pinto, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa loob ng kabaong. 3 beses lang, 3 malalamig na katok. Napahinto ako. Hindi ito katulad ng simpleng tunog ng kahoy o kandila. Ramdam ko ang bigat ng presensya sa loob. Ang pinsan ko na nakatayo sa gilid, nanginginig at hindi makagalaw. Lumapit ako. Pilit kinokontrol ang sarili, pero alam ko kahit anong pilit ko, hindi ko matatakasan ang pakiramdam na nakakakilabot. Parang may mata sa loob ng kabaong na nakatingin sa iyo. Hindi ka lang basta nakikita, ramdam ka, parang sinusuri ka. Tinatanong kung karapat-dapat ka bang lumabas ng bahay na iyon ng buhay. Tumayo ako at naglakad palabas, pero kahit nasa labas na ako, naramdaman ko pa rin ang malamig sa likod ko. Sa kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste,
Kahit walang lamay, narinig ko pa rin 3 katok. 3 katok lang, pero alam ko, hindi galing sa normal na bagay. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay namin dahil walang dumadaan na tricycle, naglakad na lang ako. Nakakatakot ang daan, lubak-lubak at mapuno. Wala kang gaanong makikitang kalapit na bahay. Nakaramdam ako ng kakaibang pagod sa katawan, parang sinubok ako ng gabi. Ang katahimikan, ang malamig, ang 5 nagbabantay, lahat ay nagpaparamdam na hindi basta lamay ang nangyayari. Pagdating ko sa dulo, mas malayo sa bahay ni Mang Isko, napalingon ako. Walang tao sa labas, wala ring ilaw sa bintana. Pero ramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa dilim. Mula sa loob ng bahay, parang may sumusubaybay. Naghihintay na bumalik ako. Di ko na lang pinansin at naglakad ako. Pagdating ko sa terminal ng tricycle, sumakay agad ako. Maya-maya biglang pumasok sa isip ko yung lamay. Di sa normal gaya ng iba na nakikita ko. Yung mga matanda na nakatayo, bigla ko na lang naalala. Pinilit ko na lang kalimutan. Pag-uwi ko sa bahay, uminom lang ako at humiga. At kahit natutulog na ako, sa panaginip ko naririnig ko pa rin 3 katok. Kinabukasan, sumama ang pakiramdam ko kaya nagpahinga muna ako buong maghapon. Gabi na ulit, pumunta ako doon. Nakakapagtaka, Sir Jupiter, kung bakit kailangan naming makilamay. Di namin kamag-anak yung namatay. Pero parang obligado akong makilamay. Hapon na nga, naglakad na lang ako para mapawisan. Pagpunta ko doon sa may lamay, medyo may kadiliman na. Pagdating ko, nakita ko si nanay kausap si Mang Naldo. Agad ko naman siyang nilapitan. Umuwi ka muna, ma, para magpahinga, sabi ko. Sabi naman ni Mama, doon na lang daw siya magpapahinga kasi maglalaro daw sila ni Mang Naldo. Sagot niya. Si Mang Isko kasi ay kababata ni Mama at kamag-anak niya yung namatay. Kaya si Mama madalas doon sa lamay. Halos di na umuwi dahil sa paglalaro sa gabi. Napansin ko sila lang ni Mang Naldo ang naglalaro sa gabi. Di ko gaano pinansin at pumunta ako sa harap ng kabaong, sa may upuan at umupo. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Puno ng lamig ang katawan ko, pati pawis, malamig na dumadaloy sa likod ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin pero alam kong hindi ko pwedeng baliwalain. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kabaong. Yung kaluskos, mas malakas na, para bang may sumusunod sa bawat galaw ko. Ang kandila parang natatakot din, paminsan-minsan namamatay. Tapos bigla, sumisindi ulit. Lumapit ka. Bulong mula sa ilalim. Tumigil ako. Hindi ko alam kung ano yun, pero ramdam ko na hindi basta-basta. Ang katabi ko, hawak ang balikat ko, sabi, "Huwag mong titingnan ng diretso sa mata." Tinitigan ko ulit yung kabaong. May anino na dahan-dahang lumalabas sa gilid, malapit sa pinto. Walang mukha, puro dilim, parang nakatayo at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung saan ba talaga siya nakatingin, kaya tumingin ako sa likod ko, baka may tinitingnan lang at nagkakamali. Pagkalingon ko, wala namang tao sa likod ko at nasa gilid yung mga matatanda, kaya imposible na ayun yung tinitingnan niya. Di ko na lang pinansin at pabalik na sana ako sa upuan ko. Biglang bumagsak ang kandila sa sahig. Di ko agad nakuha kasi may nararamdaman ako na parang may humihila sa katawan ko mula sa likod. Parang nakapako ako sa kinauupuan ko ng mga oras na yon dahil sa takot. Pinilit kong tumayo at dahan-dahang lumabas pero hindi ko makita yung kabaong. Lumabas muna ako at nagmasid sa paligid.
Parang talagang may nakatingin sa akin. Di ko alam kung saan at sino. Ang hangin sa labas malamig pero hindi ganon kabigat. Tumingin ako sa loob, wala na yung anino. Walang kaluskos, walang hininga, pero ramdam ko pa rin na may nananatiling hindi matahimik. Bumalik ako ulit sa loob para tawagin si Mama para umuwi na. Sumama naman siya agad. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, di nawawala sa isip ko yung pakiramdam na naramdaman ko kanina sa lamay. Sir Jupiter, pagkarating ko sa bahay, agad akong dumiretso sa CR para makapaghugas ng katawan at magpalit ng damit. Pagkaalis ko sa CR, nagpahinga na lang ako. Hindi ako kumain dahil patuloy kong naiisip ang naramdaman ko sa lamay. Hindi ko namalayan, nakatulog ako. Napasarap ang tulog ko kaya paggising ko 12:00 na ng tanghali at naabutan ko si Mama na nagluluto sa kusina. Tinanong ko siya, "Oh, Ma, buti nandito ka. Akala ko mauuna ka na naman sa akin pumunta dun eh." Sabay sabi niya, "Nahihilo kasi ako sa antok kaya pagkatapos ng tanghalihan magpapahinga ako. Gabi na ako pupunta dun." Sir Jupiter, maayos nga ang buong maghapon namin ni Mama. Kaya pagkagabi bumalik kami sa lamay. Tahimik, nakatayo lang ang kabaong. Pero yung takot na naramdaman ko kagabi, hindi nawala. Parang may nakatingin pa rin sa paligid. Kahit simpleng lamig lang sa gabi, iniisip ko na may humihinga sa paligid namin. Nagkape ako saglit at sumilip ulit kay Mang Isko. Ang mga mata niya nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, baka sa puyat at kakaisip ng kung ano-ano. Pero kahit anong pilit ko, ramdam ko, nakikita at nararamdaman ko yung presensya. Di ko na lang pinansin. Lumabas ako para magpahangin. Pagkatapos kong huminga, bigat ng katawan ko. Bandang hating gabi, naisipan ko nang umuwi. Ramdam ko na halos hindi na normal ang takbo ng gabi. Ang lamig, kahit walang hangin, dumadaloy sa balat ko. Ang bawat takbang ko parang may humahaplos sa likod ko. Hindi tao, Sir Jupiter, pero parang may presensya. Lumapit ako sa matatanda at sabi, "Magpapaalam na po ako, uuwi na." Tumigil sila. Hindi man lang tumingin sa akin. Tahimik lang, parang may nakatagong batas na hindi ko alam. "Bawal umalis paghating gabi," bulong ng isa sa kanila. Akala ko pamahiin lang yun, Sir Jupiter. Pero habang nakatingin ako sa kanila, napansin ko lahat sila. Hindi rin umaalis. Para silang nakatali sa oras at lugar, hindi makalabas. Sir Jupiter, ramdam ko yung tensyon sa hangin. Yung normal na tahimik ng gabi, napalitan ng bigat. Bigat na parang gusto mong huminga pero may pumipigil. Sinubukan kong lumabas ng bahay, dahan-dahan kong binuksan ng pinto. Pero kahit nakabukas na, parang may pader ng katahimikan sa paligid ko. Bawat hakbang ko palabas, parang may humahaplos sa aking paa at hinihila ako pabalik. Tumingin ako sa paligid at nakita ko sa dilim, parang may tao na sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi malinaw, pero ramdam mo. Parang may gustong sabihin pero hindi mo maintindihan. Tiningnan ko yung iba pang nagbabantay. Ang mga mata nila punong-puno ng takot. Parang alam nila kung ano ang darating pero wala silang magagawa. Para silang nakatali sa oras at lugar, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ilang minuto akong ganun na nakatayo. Habang tumatagal, napapansin ko bawat galaw ko, bawat hininga ko. Bumibigat ang pakiramdam ko. Di ko ma-explain pero iba sa normal kong nararamdaman pag nasa bahay ako. Biglang naramdaman ko yung hangin sa paligid ko. Parang may buhay. Parang humihinga sa paligid ko.
Dahan-dahan, mabigat. Hindi po ito hangin, Sir Jupiter, kundi parang presensya na nakapaligid sa akin. Pumasok ako ulit sa loob at sinubukan kong magsalita. Pwede na po akong umalis. Pero wala akong boses. Parang tinanggal yung lakas ng boses ko. Sir Jupiter, habang nakatingin ako sa mga matatanda, napansin ko parang hindi lang ako ang may takot. May halong kaba at galit sa kanila. Parang may gusto silang pigilan o palitan. Biglang may tunog. Tok, tok, tok. Galing sa ilalim ng sahig. Tumigil akong huminga. Nakatingin ako sa paligid pero wala. Ramdam ko, may nakikita sila na hindi ko nakikita. Ang oras, Sir Jupiter, parang tumigil. Parang hindi dumaan ang bawat segundo. Bawat tunog, bawat kaluskos, bawat paghinga. Pinalalakas ang takot sa loob ng bahay na pinaglalamayan. Habang sinusubukan kong maglakad palabas, napansin ko isa-isa ang mga tao sa paligid ng kabaong. Nawawala. Hindi pa umaalis sa bahay. Nawawala na lang sa harap ng mga mata ko. Di ko alam kung saan sila pumunta. Di ko na lang pinansin at nagpahangin ako sa labas. Baka umihi lang o may inaasikaso lang sa loob. Sa labas, nakatayo ako sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste at naramdaman ko yung presensya muli. Parang may sumusubaybay. Huminga ako ng malalim pero hindi maalis ang bigat sa paligid. Sa bawat hakbang ko palayo sa bahay, ramdam ko may nakatingin pa rin sa akin at parang may gustong sabihin, ngunit hindi ko maintindihan. Pumasok ang malamig na hangin sa aking balat. Pero ang lamig, hindi karaniwan. Bigla, naramdaman ko parang may humihila sa akin. Parang may sinisiyasat ang bawat galaw ko. Napakabagal ng pakiramdam ko, parang bawat segundo ay tumigil at bawat galaw ko ay sinusukat ng hindi nakikitang mata. Humarap ako sa bahay ng huling pagkakataon bago tuluyang umalis. Ang kabaong tahimik na, pero parang may sumulyap mula sa dilim ng pinto. Hindi ko alam kung ano yun, pero alam ko, hindi basta-basta. Huminga ako ng malalim at naglakad palayo, habang ang malamig na hangin at ang presensya ng gabi ay sumusunod sa akin hanggang sa dulo ng kalsada. Sir Jupiter, gusto ko sanang umuwi kahit hindi nila ako pinayagan. Iba yung pagod na nararamdaman ko nung oras na yon. Para bang ayoko na makipag-away, pero pinilit lang ako ni Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang obligado kaming makipaglamay kahit hindi naman namin anak yung namatay. Nasa labas ako, tinatanaw ko sila sa loob. Kung tutuusin, pwede naman akong umalis kahit di ako magpaalam sa kanila. Pero parang pinaparamdam sa akin na hindi ako pwedeng umalis. Parang may humahaplos sa balikat ko at dahan-dahang hinihila pabalik sa lamay. Hindi ko kayang iwan yun, pero gusto ko ring tumakbo. Yung katawan ko naninigas at nanginginig. Wala namang dapat ikatakot, pero pag iniisip ko yung mga nararamdaman ko, bigla na lang akong nanginginig at nanlalambot sa takot. Parang gusto kong tumakbo palayo kung saan may lamay. Pero kahit lumabas ako at lumayo sa lamayan, makikita ko lang yung buong baryo. Walang tao, walang tunog, walang ilaw. Lahat tahimik, maliban sa loob ng lamay. Sir Jupiter, dito ko naramdaman na hindi lang ako nag-iisa. May presensya. May nagbabantay na parabang may nagmamasid sa dilim. At yung mga nawawalang matatanda na nakaupo sa upuan, may pakiramdam ako na may mali talaga sa kanila. Maya-maya, napapansin ko na isa-isa silang nababawasan. May lalabas saglit. Hindi na babalik.
Tinanong ko kung nasaan si Aling Nena. Umuwi na, sagot nila. Pero Sir Jupiter, tiningnan ko yung tsinelas ni Aling Nena, may putik. Parang kinaladkad siya papunta sa ilalim ng kabaong. Hindi siya basta umalis lang. Ramdam ko may nangyayari sa loob ng lamay na hindi ko maintindihan. Nasa labas ako nung pumasok lang ako at namalayan ko na unti-unti silang nag-aalisan. At hindi ko alam kung saan dumaan dahil nasa harap lang ako ng pinto nung oras na yon. Habang tinitingnan ko yung tsinelas ni Aling Nena, biglang may narinig akong kaluskos. Parang may naglalakad sa sahig, banda sa likuran ko. Pero wala namang tao. Habang tinitingnan ko ang paligid, nakita ko isang anino na gumagalaw sa tabi ng puno. Para lang itong nakasilip sa loob. Akala ko yun na yung isa sa mga umalis. Pero palabas pa lang ako ng pinto, ramdam kong umalis na siya kung saan man siya nakatayo kanina. Lumabas pa rin ako para siguraduhin kung sino yun, pero wala naman. Kasi kung tao yun, imposible na makaalis siya ng ganun kabilis dahil tanaw ang daanan. Kaya sabi ko baka pusang itim lang yun. Kaya hindi ko nakita. Bandang 3:00 ng umaga, tahimik ang buong baryo. Pati aso hindi muna narinig na tumatakol. Ako na lang mag-isa sa lamay. Yung mga kamag-anak ni Mang Isko umuwi na para magpahinga. Pati si Mama umuwi na pala. Hindi ko namalayan kung umalis siya agad nang hindi nagpapaalam sa akin. Sabi nila babalik din bago mag-umaga. Pero ako naiwan. Walang nagsusugal nung oras na yon. Maski isa, kaya sobra akong nagtataka kung bakit sabay-sabay silang nag-alisan. Ewan ko ba kung bakit pumayag ako, di ko naman kamag-anak. Kulang lang kami bilang kapitbahay. Patay lahat ng kandila, isa-isa silang namatay. Iniisip ko na lang baka sa hangin kaya namamatay. Hindi ko agad nasindihan kasi di ko matandaan saan nakalagay yung pangsindi. Kaya nung tanging ilaw galing sa labas, yung poste ng ilaw sa kalsada, medyo tumatama sa bintana, sapat lang para makita ko yung kabaong sa gitna. Tahimik, sobrang tahimik. Tapos may narinig ako. Sir Jupiter, galing sa loob ng kabaong. Una akala ko guni-guni ko lang. Baka daga, baka kahoy lang na nasagi o kahit anong magbibigay ingay. Pero malinaw, parang may kumakatok mula sa loob. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palabas. Biglang kumalog yung takip ng kabaong. Hindi ko ginalaw. Wala akong ginawa, pero kusa, dahan-dahan siyang bumukas. Parang may nagtutulak mula sa loob. Hindi malakas, hindi mabilis. Dahan-dahan lang. Parang sinasadya talaga na marinig ko ang bawat galaw. Tunog ng kahoy, Sir Jupiter. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Yung balak ko sanang tumakbo palabas, naisip ko na lang dahil sa sobrang takot, di ako nakagalaw. Pagkakita ko, may kamay. May itim, hindi normal na maitim, parang sunog, parang nabulok, parang hindi na balat ng tao. Humawak siya sa gilid ng kabaong, nanginginig na ako noon. Hindi ako makasigaw, parang may nakabara sa lalamunan ko. Tapos may boses, mahina pero malinaw. Sir Jupiter, nanlamig ang buong katawan ko. Doon ko naalala yung sinabi ng matatanda sa baryo, kaya daw may nagbabantay sa burol. Kasi dito pwedeng iwanan mag-isa yung patay. May kailangang maiwan. Akala ko dati kwento lang yun, panakot sa bata. Pero ngayon nasa harap ko na. Unti-unting umangat yung katawan ni Mang Isko, pero hindi na siya si Mang Isko. Yung mukha niya, Sir Jupiter, hindi na normal. Yung mata niya dilat, sobrang itim, walang puti, butas lang. Nakatingin sa akin, diretso. Hindi siya nagsasalita pero alam kong ako
yung tinutukoy. May kapalitan. Ulit ng boses. Hindi gumagalaw yung bibig niya pero naririnig ko sa ulo ko. Napaatras ako. Hindi ako. Sabi ko, mahina lang ang boses ko, parang hindi ako yung nagsasalita. Biglang namatay pati yung ilaw sa labas, Sir Jupiter. Sobrang dilim, wala akong makita. Tanging kabaong lang ang kulay puti kahit madilim. Ramdam ko may gumagalaw sa harap ko, may paa na tumatapak sa sahig. Narinig ko yung kaluskos. Tapos may malamig na hangin sa harap ko, parang may humihinga. Malapit na malapit, sobrang lapit. Hindi pwedeng walang pumalit. Bulong sa tenga ko. Bigla akong natulak pabalik sa upuan. Wala namang humawak sa akin pero bumagsak ako. Pagbukas ng ilaw sa labas, bumalik yung konting liwanag. At Sir Jupiter, nasa labas na ng kabaong si Mang Isko, nakatayo pero hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin, tapos biglang may kumatok sa pinto ng sabay-sabay. "Hoy, pabuksan ang pintuan!" Boses ng pamangkin niya. Pero nabunutan ako ng tinik. May tao na sa labas at di ko naman inilak ang pinto. Nakabukas lang. Bakit kumakatok pa sila? Pero bago ako makasagot, lumingon si Mang Isko sa pinto. Tapos tumingin ulit sa akin. Ngumiti. Talagang binalot yung katawan ko ng takot. Sino ba naman ang hindi matatakot kung makita mong yung patay biglang tumayo? Sir Jupiter, hindi ko maintindihan. Lumingon lang ako saglit. Tapos pagtingin ko, nakahiga na ulit sa kabaong si Mang Isko. Kusa ulit nagsara yung takip. Pagbukas ng pinto, pumasok yung mga kamag-anak. May dalang kape, may dalang pandesal, normal lahat. Ako, di pa rin makakaalis sa kinatatayuan ko sa sobrang takot. Nakatitig lang sa kabaong ni Mang Isko. "Uy, ikaw lang ba talaga dito? Buti di ka natatakot," sabi nila. "Pumakatok kami. Kala namin walang bantay si Mang Isko." Hindi ako makapagsalita agad. Tiningnan ko yung kabaong. Tahimik. Parang walang nangyari. Maya-maya nagkwento yung isang matanda. "Alam niyo ba, may kasabihan dito sa baryo, pag may namatay, kailangan may magbantay hanggang 3:00 ng madaling araw kasi dun daw oras na may kumukuha." Nanigas ako. "Kumukuha?" tanong nung isa. "Oo, kasi minsan daw ayaw pa umalis nung patay. Kailangan may pumalit para tuluyang makaalis." Nagtawanan yung iba. Parang joke lang, pero ako hindi ako tumatawa. Alam ko yung nakita ko. Tahimik lang ako, Sir Jupiter. Bandang umaga na, dumami na ang tao. Naging maingay na. Parang bumalik sa normal ang lahat. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pero nung ililibing na si Mang Isko, may nangyari ulit. Habang binababa yung kabaong sa hukay, biglang nabitawan nung isang maihawak ng lubid. Lumihis yung kabaong, bahagyang bumukas. At Sir Jupiter, sa isang segundo na nakita ko yung loob, walang laman, walang katawan, walang Mang Isko. Sigawan yung mga tao, gulo, yung iba tumakbo tapos biglang bumigat ulit yung kabaong, parang may bumagsak sa loob. Nang tuluyan na siyang maibaba at masilip ulit, nandun na ulit siya. Tahimik, parang walang nangyari. Pero bago tuluyang isara yung hukay, napansin ko yung kamay niya nasa gilid na parang may hinahawakan. Parang may hinihila pababa. May bakas ng kuko sa kahoy, 4 na guhit, parang may pilit kumakapit. Pagkatapos ng libing, umuwi na ako. Hindi na ako tumambay doon. Hindi na nakisama sa inuman. Pagdating sa bahay, sobrang pagod. Nakatulog agad. Maya-maya, biglang nagising ako kasi may naaamoy akong kandila.
Ang bilis kong tumayo. Akala ko nasa lamay pa ako. Pagtingin ko sa oras, 3:00, saktong-sakto. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto ko at may tunog galing sa ilalim ng kama ko. Sir Jupiter, hindi pwedeng kabaong yung nasa bahay ko pero may kumakatok. Napatayo ako sa kama, dahan-dahang lumuhod para silipin yung ilalim. Madilim, wala akong makita pero may nakita akong kamay, maitim, humahawak sa paa ng kama ko, tapos may boses ulit. Hindi pa ako tapos! Ulit ng boses. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kusa. Sumingit ang malamig na hangin. Naamoy ko ang lupa, basang-basa, amoy sementeryo. Nanginginig akong tumayo. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-ilaw. Pag-ilaw ko sa ilalim ng kama, wala na ang kamay. Pero may bakas ng putik papunta sa pader. Unti-unti may umuusbong na hugis sa pagdinig, parang basang anino na humihiwalay sa dilim. At sa gitna noon nakita ko ang mukha, si Mang Isko. Maputla, may tahi pa sa labi at ang mga mata niya bukas. May naiwan, bulong niya ng malinaw na. Naalala ko bigla kanina bago kami umuwi galing libing, nakita ko may maliit na kahon sa gilid ng hukay. Lumang kahon na kahoy. Akala ko basura lang, kinuha ko. Nasa ilalim ng kama ko ngayon, unti-unting gumagalaw ang kama ko. Tok! Galing sa kahon. Dahan-dahan akong yumuko at hinila yon palabas at itinapon sa basurahan. Nanginginig ang mga kamay ko. May nakasulat sa takip. Sa magbubukas, ikaw ang papalit. Biglang namatay ang ilaw ng aking cellphone. Sa dilim, may naramdaman akong malamig na kamay na dumampi sa likod ko at ang huling narinig ko bago tuluyang magdilim ang lahat. Salamat po. Sir Jupiter, pagkatapos po ng gabing yun, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa buhay ko. Pagkatapos kong maayos ilagay at maitapon yung kahon, napagtanto ko na parang may hangganan na pala ang lahat ng nangyayari sa lamay at sa presensya ni Mang Isko. Mula noon, wala na ulit kumatok o nagpakita sa akin. At kahit anong galaw ko sa bahay o sa baryo, hindi ko na naramdaman yung bigat at presensya na dati ay halos hindi ko maitakbo. Sa mga sumunod na araw, naging normal na ang takbo ng buhay namin ni Mama. Nakapagpahinga siya na maayos at nakabalik kami sa pang-araw-araw na gawain sa bahay at sa trabaho. Natutunan ko rin na huwag masyadong matakot sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi ibig sabihin na lahat ay totoo, pero may mga bagay talaga na dapat respetuhin at unawain. Dahil sa karanasang iyon, naging mas malakas ang loob ko. Nakapaglakad ako sa baryo na hindi na nakakaramdam ng takot. At kahit na minsan ay napapadaan ako sa lugar kung saan nakalagay si Mang Isko noon, ramdam ko na ang kapayapaan at katahimikan. Hindi na ang bigat o kakaibang presensya. Sa kasalukuyan, masaya na ako. Mas maayos ang buhay namin ni Mama. Nakakatuwang makita siyang nakangiti at masaya rin sa simpleng gawain sa bahay at sa mga kaibigan sa baryo. Natutunan kong tanggapin ang nakaraan at gamitin ang karanasang iyon para mas maging matatag at mas maingat sa mga bagay na hindi ko ganap na naiintindihan. Huwag muna kayong aalis. Mayroon pa tayong isa pang kwento na mas nakakakilabot dito sa nauna nating kwento. Stay tuned. Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Tubong Lucena ako pero kasalukuyang naninirahan sa Cavite. 31 taong gulang na po ako. Sir Jupiter, hindi ko po makakalimutan yung gabing yun kasi hanggang ngayon pakiramdam ko sinusundan pa rin ako nung naranasan ko na nakakatakot at nakakapanindig balahibo.
Hindi ko maintindihan paano nangyari sa akin yun. Uuwi ako sa baryo namin kasi bakasyon at nakasanayan ko na uuwi sa baryo tuwing wala akong pasok. Kaya masaya ako pag malapit ang bakasyon kasi iniisip ko, makakapagpahinga na naman ako ng mahaba-haba. Tahimik, probinsya vibes, malamig ang hangin paggabi. Kala ko simpleng pahinga lang pero isang burol lang pala. Sisira sa lahat. Doon po talaga nagsimula lahat. May namatay daw sa kabilang purok, si Mang Tino. Kapitbahay namin dati. Mabait na tao yun pero di namin alam matagal na siyang may sakit. Sabi ng nanay ko, makilamay daw kami bilang respeto. Ayoko sanang sumama kasi gabi na tapos brown out pa, pero napilit ako. Pagdating namin sa bahay nila, tahimik. Walang masyadong tao at ang lamig ng hangin kahit hindi naman umuulan. Doon pa lang parang may mali na. Yung bahay nila Mang Tino, luma na kahoy. Yung dingding may mga bitak. Yung bubong yero na kinakalawang. Tapos iisa lang ang ilaw. Gasera sa gitna. Parang ang dilim pa rin kahit may ilaw. Pagpasok namin, sinalubong kami ng asawa niya. Namumugto ang mata, parang matagal nang umiiyak. "Pasok po, upo muna po kayo," sabi niya. Umupo kami sa mahabang bangko. Tahimik lang halos lahat, walang kwentuhan, walang baraha, walang kape. Iba sa mga lamay na napuntahan ko dati. Karaniwan maingay, may nagkukwentuhan, may naglalaro. Dito, wala. Parang may hinihintay. Napatingin ako sa kabaong, nasa gitna ng sala, kahoy lang din. May kandila sa 4 na sulok. Sir Jupiter, ewan ko ba pero parang ayokong tumingin. Pero parang may humihila sa mata ko kaya napalapit ako. Sumilip ako. Nandoon si Mang Tino. Maputla, nakaputi, nakapikit. Pero parang hindi sa mukhang patay, parang natutulog lang. Parang anytime didilat. Bigla akong kinilabutan. Lumayo ako agad at nagmasid-masid sa paligid. Nakita ko yung bintana nila, parang may nahagip yung mata ko, kaya napalingon ako agad. Parang may nakatayo. Di ko alam kung lalaki o babae. Nakatingin sa amin sa loob. Lalapit sana ako nang bigla akong tawagin ni Mama, sabay sabi sa akin, "Umupo ka nga dito sa tabi ko." Bulong niya sa akin. Ang lamig, no? Agad naman akong nagsabi ng oo. Sir Jupiter, iba yung lamig niya sa natural na nararamdaman natin pagbahangin. Di ko maipaliwanag pero may mali sa hangin sa bahay na yon. Sabi ko sa mama ko umuwi na kami. Di ko masabi sa kanya may naaamoy akong kakaiba. Amoy lupa tapos amoy nabubulok. Sabay sabi ni mama sa akin, "Tiis na lang, respeto, nakakaya namang umuwi na nagkukwentuhan pa." Mga bandang 10:00 na siguro mas kumonti yung tao. Yung iba umuwi na, walang gaanong nagsusugal, iilan na lang. Tapos kami ni Mama, kami na lang nandun. Maya-maya may nakita ako, matandang lalaki sa sulok na nagro-rosaryo. Paulit-ulit lang. Pero habang tumatagal, habang tinitingnan ko yung matandang nagro-rosaryo, may napapansin ako. Yung kandila sa kabaong, kumikislap, tapos parang mamamatay kahit walang hangin. Tapos may naririnig ako, parang may humihinga, malalim. Akala ko guni-guni lang, pero nung tumahimik lahat mas lumakas, parang galing sa loob ng kabaong. Napatayo ako. "Ma, may naririnig ka ba?" Tanong ko. "Wala, ito naman kung ano-ano ang napapansin," sabi ni Mama. Pero Sir Jupiter, malinaw sa akin, may tunog talaga. Di ako pwedeng magkamali, rinig na rinig ko, dahan-dahan akong lumapit ulit sa kabaong. Sumilip ako at nanlamig ang buong katawan ko. Yung dibdib ni Mang Tino gumagalaw, parang humihinga. Urong agad ako at halos mapatid ako sa pag-urong dahil sa gulat. Ma, bulong ko. Parang buhay pa siya. Parang humihinga siya sa pagsilip ko. Dagdag ko pa pero di niya ako pinakinggan at pinagalitan ako.
"Huwag ka nang ganyan. Respeto sa patay," sabi niya. Nahiya ako kaya tumahimik na lang. Umupo ako sa may pinto. Tinititigan ko lang yung sahig. Pero bigla, may tumikhim sa likod ko. Akala ko may tao. Paglingon ko, wala. Walang tao. Ako lang. At biglang namatay yung isang kandila. Tapos isa pa hanggang sa 2 na lang. Kaya lalong dumilim. Tapos may narinig ako, parang may kumatok. Parang may kumakatok mula sa kabaong. Napasigaw yung isang babae. "Ay, Diyos ko!" Yung matandang nagro-rosaryo, mas binilisan. Ako, hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako, tapos biglang gumalaw yung takip ng kabaong. Konti lang, pero kitang-kita ng 2 kong mata, Sir Jupiter. Niyaya ko ulit si Mama na umuwi na. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko sa nanay ko, "Ma, uwi na tayo, please." Tumango siya, sabay nagpaalam sa asawa ni Mang Tino. Pagkatapos nun agad naming nilisan ang bahay. Paglabas namin mas malamig sa labas, tahimik yung buong baryo, walang aso, walang kuliglig, parang walang buhay. Naglakad kami pa uwi, mga 5 minuto na siguro simula nang lumabas kami sa bahay nila, pero bigla, may narinig akong yabag sa likod, dahan-dahan. Akala ko kapitbahay lang pero paglingon ko wala. Tuloy kami sa lakad. Tapos may bumulong mahinap. "Hoy!" Tumigil ako. "Ma, may tumawag ba?" Tanong ko. Kagad niyang sinabing wala. Pero malinaw, Sir Jupiter, may boses, lalaki, paos. "Hoy, sandali." Hindi ko alam kung bakit pero napalingon ako pabalik sa bahay nila Mang Tino. Malayo na kami pero kita ko pa rin yung bahay nila. At Sir Jupiter, may nakatayo sa tapat ng bahay. Nakaputi, matangkad, nakatingin sa direksyon namin. Kahit madilim, kilala ko. Si Mang Tino nakatayo, hindi nakahiga at nakatingin sa akin. Parang nakangiti. Nanlamig ang buong katawan ko. "Mabilisan mo," sabi ko. Halos tumakbo kami pa uwi. Pagdating sa bahay, agad naming kinandado yung pinto at hindi ako nakatulog buong gabi. Mga bandang 3:00, may narinig ako. Katok sa bintana. Dahan-dahan, parang kaluskos ng kuko. Hindi ako gumalaw. Nagkumot lang ako tapos may boses, mahina. "Salamat sa pakikilamay." Huminto saglit tapos may narinig pa ako pero di ko na gaanong naintindihan. Sir Jupiter, nanginginig ako noon. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses tapos biglang bang! May malakas na hampas sa bintana. Napabangon ako. Pagtingin ko wala na. Tahimik ulit. Kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko. "Ma, anong oras ba tayo umuwi kagabi?" Napakunot-no pa siya bago sumagot sa tanong ko. "Mga 11 yata yun." Mga hapon, bago maggabi, napadaan kami ulit sa kabilang baryo. Nakita ko ulit yung bahay nila. May ilaw, may kabaong sa gitna. May nakahiga sa loob. May mga tao na nakikilamay. Pagkahapon, bumalik kami para makilamay. Nakapunta ulit kami doon, Sir Jupiter, kasi maaga pa natapos ang ginagawa namin ni Mama sa bahay. Pagkarating namin, sinilip ko ulit si Mang Tino. Wala namang problema. Okay naman siya. Parang normal na patay. Nakahiga. Di gaya nung unang punta namin, naglakad na nga ako papunta doon sa upuan. Balak ko sanang makisali sa mga nagsusugal para malibang ako at di ko mapansin yung mga kakaiba sa lugar. Hindi pa nagsisimula, napansin ko na naman yung kabaong. Ayoko nang tumingin. Ayokong silipin, kaya nag-focus ako sa pagbasa ng baraha. Napalingon ako. Napansin ko kumikislap yung kandila kahit walang hangin. May umiiyak pero di makita kung sino. Pinilit kong di pansinin. Maya-maya napansin kong parang may nakatingin sa akin. Lumingon ako sa kabaong, parang nakatingin sa akin. Hindi ko may paliwanag, Sir Jupiter. Parang may humihila sa mata ko papunta doon.
Ayokong tumingin pero napapatingin pa rin ako. Tinitigan ko yung mukha ni Mang Tino. Sir Jupiter, parang may mali na naman sa kanya. Yung mukha niya parang nagpapanggap lang na tulog, parang pag tinawag mo didilat. Di kagaya nung sinilip ko siya bago maglaro ng baraha. Paalis nga ako para bumalik sa upuan. Tapos bigla may tumikhim sa likod ko. Malinaw, Sir Jupiter. Malapit lang. Akala ko may tao sa likod ko. Parang may kung sino na nakatayo sa likod ko kanina. Nakatingin. Mga ilang minuto ang lumipas, napansin ko yung ibang tao. Nagkwekwentuhan ng mahina at yung iba nakatulala lang. Tapos may narinig ulit ako, mahina na parang may umiiyak. Parang babae. Mahina lang pero tuloy-tuloy. Inikot ko ang mata ko sa buong sala, walang umiiyak. Yung asawa ni Mang Tino nasa kusina, yung mga anak niya nasa labas, kaya napatanong na ako sa sarili ko. Ma, may umiiyak ba? Bulong ko. Medyo iritang tumingin sa akin si Mama. Wala nga sabi eh, sagot niya, medyo naiinis na. Tanong ako ng tanong sa kanya kasi gusto kong malaman kung naririnig niya. Pero hindi, kaya't nagtaka ako bakit ako lang ang nakakarinig. Napaisip ko baka guni-guni ko lang. Baka inaantok lang ako. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas yung iyak. Parang nasa tenga ko na mismo. Parang may umiiyak sa likod ko at bigla akong napalingon ulit sa kabaong. Sir Jupiter, yung kandila sa kaliwa biglang namatay. Isa-isa, walang hangin, walang gumalaw. Basta namatay. Mas lalong dumilim. Yung ilaw ng gasera parang hindi sapat. Parang kinakain ng dilim yung paligid. Tapos napansin ko parang gumalaw yung kortina sa likod ng kabaong. Dahan-dahan. Parang may dumaan. Parang may pumasok. Tanong ko sa katabi kong matanda. Umiling siya. Wala iho, tahimik nga eh. Pero Sir Jupiter, nakita ko talaga may anino, may dumaan. Maya-maya, tok, may tunog, parang may kumakatok. Lahat kami napatingin dahil sa ingay. Sir Jupiter, galing sa loob ng kabaong. Nanigas ako, hindi ako makahinga ulit. May kumatok, mas malakas at mas mabilis. Parang may taong nakakulong sa loob. Parang humihingi ng tulong. Nagsigawan yung ibang tao. Nagkagulo. May babae na napaiyak, may lalaki na napaatras. Ako, nanigas. Hindi makagalaw, nakatitig lang sa kabaong, tapos biglang gumalaw yung takip. Konti lang, pero parang may nagtutulak mula sa loob. Dinig namin ang tunog ng kahoy, Sir Jupiter. Doon ako kinilabutan ng sobra kasi hindi lang tunog eh, gumagalaw talaga. Tapos bigla namatay na naman yung lahat ng kandila sabay-sabay. Walang hangin, walang sumipol. Bigla na lang nabalot ng dilim. As in sobrang dilim at hindi ko makita ang kamay ko. At may sumigaw. Ma! May nagdarasal. May umiyak. May nagtatakbuhan. Ano ba ang nangyayari? Tanong pa ng iba. Pero Sir Jupiter, alam mo yung pinaka nakakatakot, yung pamilya niya. Tahimik lang, walang sigaw. Walang gulo. Nakaupo lang sila na parang sanay na. Parang normal lang sa kanila. Parang nangyayari na talaga. Mas lalo akong kinabahan kasi bakit sila ganun? Bakit parang hindi sila natatakot? Dahan-dahan akong lumapit ng upuan at katabi ko yung matandang lalaki na kanina pa nagro-rosaryo. Lolo, normal ba ito? Bulong ko. Hindi siya agad sumagot, tuloy lang sa pagro-rosaryo. Tapos lumapit ang mukha niya sa akin. Mahina ang boses, halos bulong. Huwag mong titigan ang patay. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin kasi di mawala sa isip ko yung mga nangyayari. Kaya panay ako titig sa patay. Paulit-ulit din nilang sinasabi. Namimili daw yan ng isasama.
Hindi ako makapagsalita. Sa isip ko totoo yun. Kasi Sir Jupiter, ang tagal kong nakatitig. Ang tagal kong pinagmasdan ang mukha niya. Lolo, anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Hindi na siya sumagot. Tuloy lang sa dasal. Ako, hindi na mapakali. Gusto ko nang umuwi. Ma, uwi na tayo. Bulong ko sa nanay ko. Sandali lang, nakakahiya eh, sabi niya. Sabi ko naman, anong nakakahiya? Uuwi lang naman tayo. Sabi ko sa mama ko kasi natatakot na talaga ako, Sir Jupiter. Tapos, di na siya nagsalita. Habang naghihintay ako, may narinig ako. Mahina, parang may kumakamot. Galing sa kabaong, parang kuko sa kahoy. Masakit sa tenga, parang may gustong lumabas. Tapos may mahinang boses, paos. Buksan niyo. Napatayo ako. May nagsalita, sabi ko. Galit na bumaling si mama sa akin. Wala nga, sabi ng nanay ko. Pero Sir Jupiter, malinaw. May boses talaga. Buksan niyo. Tapos biglang may humawak sa paa ko. Malamig, parang basa at napatalon ako. Pagtingin ko sa sahig, walang tao, walang kamay. Pero ramdam ko talaga hanggang sa tuhod ko yung lamig na parang may tubig. Tumingin ako sa kabaong at Sir Jupiter, kahit madilim, parang may ilaw sa loob. Mahina, parang may gumagalaw. Parang may anino. Tapos bigla may bumagsak na upuan at nagsigawan ulit lahat. Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng bahay. Parang nagtataka pero hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bumagsak ang isang upuan at parabang sinadya. Galit na galit ang gumawa. Ako naman ay nagmamasid-masid lang sa lahat ng nangyayari at pilit kong huwag pansinin. Gusto ko na sanang yayain si mama na umuwi pero parang may pumipigil sa akin. Mabigat ang aking mga paa at parang ayaw akong paalisin. Bigla na amoy ko ang amoy ng lupa. Putik, parang bagong hukay, parang sementeryo. Amoy patay na parang malapit lang sa akin kahit medyo malayo ako sa kabaong. Tumingin-tingin ako sa paligid at biglang may malamig na hangin na dumaan, diretso sa tenga ko at may bumulong. Salamat sa pagtingin mo sa akin. Nanigas ako. Kilala ko ang boses. Boses ni Mang Tino. Dahan-dahan akong napalingon sa kabaong at doon ko nakita ang takip nito ay mas bukas na. Mga isang dangkal at may kamay na maputla at payat na nakalabas sa gilid. Parang kumakapit at may hinahanap. At pakiramdam ko ako ang hinahanap. Bigla akong naalala ang sinabi ng matanda. Namimili daw yan ng isasama. Sa lahat ng tao doon, ako lang ang matagal nakatitig sa kanya. Ako lang ang lapit ng lapit. Ako lang ang parang tinatawag niya at doon ko na-realize. Baka hindi lang siya kumakatok para lumabas. Baka kumakatok siya para may sumama. Dito na po ako tuluyang natakot. Gusto ko nang umiyak at tumakbo pa uwi. Uuwi na sana ako dahil hindi ko na kayang pakiramdam sa loob ng bahay ni Mang Tino. Ang bigat ng hangin, parang ang hirap huminga at lahat ng tao nakatitig lang sa akin. Ma, sa labas lang muna ako, naiinitan ako. Tumango siya. Paglabas ko ng bahay, mas madilim pa pala sa labas. Nawala sa isip ko na brown out pala. Tahimik ang buong baryo. Walang aso, walang kuliglig, walang hangin. Parang patay ang paligid. Huminga ako ng malalim at sinabihan ang sarili. Sige, kalma lang. Maglalakad na sana ako pabalik nang may humawak sa balikat ko. Mabigat ang kamay at sobrang lamig, parang yelo. Nanigas ako. Ma, paglingon ko, hindi siya. Si Mang Tino ang nakatayo sa likod ko. Nakaputi ang suot, maputla, parang walang dugo. At ang mga mata niya ay nakadilat, diretso sa akin. Hindi gumagalaw, ngunit ngumiti. Pilit ng ngiti hanggang tenga. Salamat sa pakikilamay. Bulong niya, paos at parang galing sa malalim na balon. Gusto kong sumigaw at tumakbo pero hindi ako makagalaw. Nang bigla siyang nawala, parang usok na naglaho. Naiwan akong mag-isa. Tahimik ulit. Pinilit kong maniwala.
Mali, guni-guni lang yun. Pagod lang siguro ako. Kaya bumalik ako sa loob. Pero iba na ang pakiramdam. Mas magulo. May mga taong nakatayo, may umiiyak, may nagbubulungan. Lumapit ako at tinanong, ano nangyari? Walang sumagot. Napatingin ako sa kabaong at nakita ko bukas na ito. Ang takip nasa gilid. Parang may nagmamandaling nagbukas. Lumapit ako at sumilip. Wala na ang bangkay ni Mang Tino. Walang laman, kahoy lang. Ang iba nag-uusap, nagtataka. Nasaan ang katawan? May kumuha pa? Wala man lang bang nakakita? Ngunit alam ko kung nasaan siya. Ilang minuto lang ang nakalipas kaharap ko siya, nakangiti at parang hindi pa siya tapos sa akin. Pagbalik ko sa loob, gulo na agad ang sumalubong. May sigawan, umiiyak, nagdarasal ng malakas, bukas pa rin ang kabaong, walang laman. Ang takip nasa sahig. Nakatingin lang ako sa gilid, hindi makapasok sa utak ko kung ano ang nangyayari. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita ko siya sa labas, kaharap ko, humawak pa sa balikat ko. Kung wala na siya sa kabaong, tama ang nakita ko, hindi guni-guni. Lumapit sa akin ang asawa ni Mang Tino. Napansin mo ba? May nakita ka ba? Hindi ako makasagot. Nanginginig ang bibig ko. Parang may nakita po ako sa labas. Bigla may malakas na katok sa pinto. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Ang katok mabigat, parang galit. Isang lalaki ang lumapit at dahan-dahan binuksan ang pinto. At napaatras siya. Uy, nandito ka pala! Sigaw niya. Lahat napatingin. At Sir Jupiter, nanlaki ang mata ko. Ako daw yun. Ako ang nasa labas. Kamukha ko. Parehong damit, parehong mukha, parehong buhok. Ako, nakatayo sa labas, walang imik. Nakatitig lang sa loob, parang kaluluwa na walang nakakapansin. Kanina ka pa namin hinahanap, bakit ka lumabas? Hindi ako makapagsalita kasi nasa loob ako at nakikita ko ang sarili ko sa labas. Napansin mo ba? May nakita ka ba? Hindi ako makasagot. Nanginginig ang bibig ko. Parang may nakita po ako sa labas. Bigla may malakas na katok sa pinto. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Ang katok mabigat, parang galit. Isang lalaki ang lumapit at dahan-dahan binuksan ang pinto. At napaatras siya. Uy! Nandito ka pala! Sigaw niya. Lahat napatingin. At Sir Jupiter, nanlaki ang mata ko. Ako daw yun. Ako ang nasa labas. Kamukha ko, parehong damit, parehong mukha, parehong buhok. Ako, nakatayo sa labas, walang imik. Nakatitig lang sa loob, parang kaluluwa na walang nakakapansin. Kanina ka pa namin hinahanap, bakit ka lumabas? Hindi ako makapagsalita kasi nasa loob ako at nakikita ko ang sarili ko sa labas. Lumapit ang nanay ko. Tulog ka kanina. Bigla ka na lang nawala sa bangko. Nagulat ako at napatanong. Oo nga, nakita kita. Nakahiga ka lang dun, oh. Sabi niya, tinuturo ang mahabang bangko sa sulok. Tiningnan ko, may kumot. Gulong-gulo, parang may nakahiga kanina. Pero hindi ako yun. Kanina, naglalakad ako, nasa labas, nakita ko si Mang Tino. May nakausap pa ako. May humawak sa akin. Ako ay gising at alam kong gising ako, hindi panaginip. Ramdam ko pa ang lamig ng kamay at balikat. Pero sabi nila kanina pa raw ako tulog. Hindi raw ako gumagalaw, hindi tumatayo, hindi lumalabas. Pinilit kong ipaliwanag. Ma, totoo po. Nasa labas ako kanina, may kumatok. May nakita kayong ako, di ba? Tahimik sila. Nagkatinginan lang. Lumapit ang matandang nagro-rosaryo. Iho, minsan hindi lahat ng nakikita natin. Tayo talaga yun. Ngumiti lang siya, pero hindi magandang ngiti. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Maya-maya nagdesisyon na umuwi lahat kami. Ayoko na talaga doon. Litong-lito ako sa nangyayari.
Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Paulit-ulit akong lumilingon, parang may sumusunod, pero wala naman. Pagdating sa bahay, hindi na ako natulog. Umupo lang sa kama, iniisip lahat. Yung kabaong, yung katok, yung bangkay na nawala, at yung sarili ko na nakita ko mismo sa harapan. Hanggang kinabukasan, masaya at maayos na ang aming buhay. Nagdesisyon ang pamilya namin na lumipat ng tirahan. Iniwan ang lumang bahay na iyon at ang mga pangyayari sa nakaraan. Sa bagong lugar, tahimik at payapa ang aming pamumuhay. Ang mga alaala ng gabing yun ay mananatiling bahagi sa akin, ngunit alam kong ligtas na kami at tuloy-tuloy na ang aming buhay nang walang takot. Sa sarili ko lang natutunan yung pinakamalaking aral sa karanasang yon, na minsan hindi lahat ng nakikita natin ay totoo sa paningin natin. At hindi lahat ng nararamdaman natin ay madaling ipaliwanag. Natutunan kong maging maingat sa mga bagay na hindi ko nauunawaan at pahalagahan ng mga babala ng mas nakakatanda. Pero higit sa lahat, natutunan kong ang takot kahit gaano kalakas, pwede nating malampasan basta't maniwala tayo sa sarili natin at humingi ng tulong sa tamang tao. Sa gulo at dilim ng gabing yon, natutunan ko rin na minsan, ang pinakamalaking lakas ay yung tapang na umalis sa lugar ng panganib para sa kapakanan ko at ng pamilya ko. Kung tatanungin mo ako ngayon, Sir Jupiter, ang pinakaimportanteng aral ay ito. Hindi lahat ng nakikita ng mata dapat sundan. At minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay ang lumayo at iwas sa delikado, kahit gaano ka-curious. Natutunan ko ring mahalin ang buhay at ang katahimikan at pahalagahan ng bawat sandali ng normal na araw na hindi ginagambala ng takot. Alam niyo mga kaibigan, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin, may natutunan akong hindi ko makakalimutan. Ang una kong natutunan ay, huwag basta-basta maniwala sa nakikita o nararamdaman mo kung hindi mo pa lubos na naiintindihan. Sa gabing yon, nakakita ako ng sarili ko sa labas ng bahay, habang ako ay nasa loob, nakahiga sa bangko. Sobrang nakakatakot yun, pero sa totoo lang hindi ko alam kung paano yun nangyari. Parang panaginip, pero ramdam ko nagising ako. Ramdam ko ang lamig ng kamay. Ramdam ko ang bigat sa balikat ko. At sa lahat ng yun, natutunan ko na may mga bagay sa mundo na hindi natin ganap na kontrolado. Minsan, mas mabuti pang irespeto ang mga hangganan ng kalikasan at nang hindi natin nakikita. Pangalawa, natutunan ko na mahalaga ang pakinggan ang mga payo ng mas nakatatanda. Ang matanda sa amin na nagro-rosaryo paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, huwag mong titigan ang patay. Minsan, namimili sila ng isasama. Noon, iniisip ko, bakit ganun? Pero habang nararanasan ko na ang nangyari, naiintindihan ko may mga bagay na may panganib. At kahit gaano ka-curious, hindi lahat ng bagay ay dapat lapitan. Ang respeto at pag-iingat ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sarili mo. Pangatlo, natutunan ko na ang takot ay normal, pero hindi dapat ito maging dahilan para mawalan ka ng kontrol sa sarili mo. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo pa uwi pero hindi ko magawa dahil nanigas ako sa takot. Sa kabila ng lahat, natutunan ko rin na ang tapang ay hindi nangangahulugang wala kang takot, kundi ginagawa mo ang tama kahit natatakot ka. Ang tapang ay kapag pinipili mong protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo sa halip na sundan ng mga delikadong tukso ng curiosity o kakulangan sa impormasyon. At higit sa lahat, natutunan ko na ang buhay ay napakahalaga. Minsan, kailangan nating i-prioritize ang kaligtasan kaysa sa anumang bagay. Pagkatapos ng gabing yon, napagpasyahan namin ng pamilya ko na lumipat na lang kami ng tirahan. Hindi namin gustong maranasan muli ang ganitong pangyayari. Ang simpleng desisyon na iwasan ang panganib ay naging daan para sa amin upang magkaroon ng kapayapaan at normal na buhay. Natutunan ko rin na minsan,
ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay bumitaw sa nakaraan at magpatuloy sa bagong simula. Kaya sa inyo mga kaibigan, ng payo ko, maging maingat sa mga bagay na hindi nyo lubos na nauunawaan. Pakinggan ang payo ng mas nakakatanda. Kilalanin ang takot at gamitin ito bilang gabay at huwag matakot na lumayo sa sitwasyon na delikado para sa inyo. Ang buhay natin ay mahalaga at minsan ang pinakamatalinong desisyon ay ang lumayo at irespeto ang hangganan ng mundo at ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Huwag kayong matakot magtiwala sa sarili at gumawa ng tamang hakbang para sa kaligtasan at kapayapaan. Sir Jupiter, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko sa inyong channel. Hindi po biro ang nangyari sa akin at sa pamilya ko at ang pagbabahagi nito sa inyo ay isang malaking hakbang para maipahayag ko ang lahat ng naramdaman at natutunan ko. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa, sa inyong pakikinig at sa pagbibigay ng platform para maiparating ko ang aking karanasan. Ang takot, ang pagkalito at higit sa lahat, ang aral na natutunan ko. Dahil po sa inyo, Sir Jupiter, mas naging malinaw sa akin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ating karanasan. Hindi lamang para mailabas ang ating damdamin, kundi para makatulong rin sa iba na maging maingat, magpahalaga sa kanilang sarili at huwag matakot gumawa ng tama sa oras ng panganib. Maraming salamat po sa tiwala at pagkakataong ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lang